puso at katiwalian. Yan nga ay mapayapa pang proseso eh. Ayaw naman natin lagi tayong tumutungo sa lansangan eh. Yan ang nakalagay sa konstitusyon. Demokratikong proseso yan. And yet, sila na mismo ang nagbabaliwala niyan. Anong gusto nila? Talagang gamitin na naman natin ang direktang kapangyarihan bilang mamamayan? Itong ginagawa natin ngayon, ito ay warning sa kanila. Ito ay warning sa kanila. Kapag patuloy tayong binastos, garapal na dinismiss yan, wala nang pagkukunwari, talagang ibabasura yan, forthwith, agad-agad, lalabas ang mamamayan sa lansangan. Ayaw nilang gamitin natin ang demokratikong proseso ng impeachment, samantalang yan sana ang nakalagay sa konstitusyon. Gagamitin natin ang direktang aksyon ng mamamayan. Ginawa na natin yan sa EDSA People Power 1, ginawa natin sa EDSA People Power 2, at handa ulit tayong gamitin yan. Imagine nyo naman, mga kababayan, mga kasama, nanumpa sila bilang mga impeachment court judges. Nanumpa, nag-robe pa, nag-robe. Pagkatapos, magmo-motion si Bato na i-dismiss. Saan ka nakakita na judge ka? Ikaw ang nagmo-motion na i-dismiss. Mayroon bang ganon? Judge ka, ikaw ang nagmo-motion na i-dismiss ang kaso? Kaming mga abogado, kami nila Attorney Luke, Attorney Neri, wala pa kaming nakita na ang judge ang nagmo-motion na i-dismiss. Oh, pagkatapos na mag-motion si Bato ng i-dismiss, nagkunwari pa si Cayetano, wag nating i-dismiss, i-remand. So si Cayetano naman ngayon ang nag-motion to remand. Kung naman kinamentaryohan ni Coco, pinaganda naman ni Cayetano, o sige, motion to return back na lang. Pero mali na silang mga judges ang nagmo-motion. Ang nagmo-motion yan dapat yung abogado ni Sara. Dapat naghintay muna sila na magtuloy-tuloy ang trial, nandun ang prosecution, nandun ang defense, at yung abogado ni Sara ang nagmo-motion yan. Sila dapat ang nagre-raise ng constitutional infirmities na sinasabi nila, hindi yung judges ng impeachment court. Ang nangyari sa atin ngayon, yung mga huwis ng impeachment court na ang nag-motion. At sila pa ang nagdesisyon. Sila ang nag-motion, sila pa ang nagdesisyon. Oh, kaya mga kasama, mga kababayan, itong pagkakaisang pinakita natin dito kanina, simula na ito. Simula na ito. Hindi ko na papahabain pa kasi vlogger ako, baka masyadong humaba. Mabuhay tayong lahat. Patuloy pa tayong magsasama-sama. Kami sa Bunyog, maliit man kaming grupo, pero sasama kami sa anumang pagkilos ng mamamayan. Mabuhay tayo! Maraming salamat sa Susi, Desaparecidos, Bunyog, Pagkakaisa at Green Party. Mga kasama, maaari ba tayong tumayo lahat at ayusin yung ating hanay? Muli po nating ipakita yung ating mga panawagan. Muli po, ipakita po nating muli ang ating mga panawagan. Iwagayway ang mga bandila. Itaas ang mga tikom na kamao. At sama-sama po nating isigaw. Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Mas malakas mga kasama, iparinig natin sa loob ng Senado. Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Karapatan ng mamamayan! Ipaglaban! Ipaglaban! Karapatan ng mamamayan! Ang tao, ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Tuloy-tuloy ang laban! Ang tao, ang bayan! Makibaka! Huwag matakot! Huwag matakot! Makibaka! Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Ngayon naman po, tunghayan po natin ang mga tindig at mensahe nila Egay Kabalitan mula sa Philippine Alliance of Human Rights Advocates, Oyet Zacate ng Oryang Women's Movement, at James Pagdanganan ng Aniban ng mga manggagawa sa agrikultura. Convict! Convict!
Convict Sara now! Sara Duterte, panagutin, panagutin, pagbayarin! Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Mga kasama, isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Ngayong araw din na ito, malinaw ng ganansya natin noong EDSA People Power 1, EDSA People Power 2, sa 1987 Constitution, at kung anumang hustisya ang natitira sa ating lipunan ay nilapastangan ng Senado ng gobyernong ito. Itong mga senador na ito, pinatatagal ang kaso, dinismiss sa esensya ang impeachment laban sa kurakot na si Sara Duterte. Pero kapag ang batas ng burgesya merong pinarutangan o tinataguriang adik, pinapatay agad. Pero sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno, binibigyan pa ng due process. Anong klaseng kabulukan ng pamahalaan ito? Ang Senadong ito ay nababagay sa basurahan ng kasaysayan. Tama ba mga kasama? Tama! Sa batas ng burgesya, sa batas ng kapitalista, sa Senadong pinamumunuan ng mga political dynasty, maaaring sa mga